Tila desperado na nga mga idol ang ating Vice Presidente matapos ngang mga panya nga mga idol kasama si Aimee Marcos at si Isko Moreno. At tila atat na nga mga idol ang mga ito na manalo sa darating na halalan. Paano ba naman kasi nga mga idol itong ating Vice Presidente ay walang ibang ginawa nga mga idol kundi manira. Siraan nga mga idol ang mga kalaban ng kanyang mga iniindirusong kandidato na imbes nga mga idol ay ang kanyang mga sasabihin dapat ay ang mga magagandang plataforma na kanilang maibibigay nga mga idol sa sambayan ng Pilipino. At makikita nga mga idol sa video na tila masaya pa nga mga idol ang kanyang katabi na si Aimee Marcos na kapatid mismo nga mga idol ng ating Pangulong si Bongbong Marcos. Bakit kaya mga idol sa tuwing magsasalita ang ating Vice Presidente ay parang walang matinong salita nga mga idol na lumalabas sa kanyang bibig? Ganito ba talaga sila mga idol magsalita sa tuwing mag-i-eleksyon at kanilang sisiraan ang kanilang mga kalaban? Panoorin nga mga idol ang video na ito at tayo nga mga idol ay magbibigay ng reaksyon at opinyon patungkol dito. Dito lamang sa Opinyon Mo TV. Di ba nga dapat mga idol ang mga kandidato ay ang mga mabubuting plataforma ang kanilang mga sinasabi sa kanilang mga sinasakupan at hindi na lamang puro paninira nga mga idol sa kanilang kalaban ang kanilang mga sinasabi sa sambayan ng Pilipino. Subalit paano na lamang mga idol kapag narinig mo ang mga sinasabi ng ating Vice Presidente? Ano kaya mga idol ang iyong maiisip at ano ang iyong masasabi patungkol dito? Subalit kung ikaw nga ay Maka Duterte at iniidolo mo si Inday Sara Duterte ay hindi na kami magtataka kung ikaw ay matutuwa pa sa iyong mga maririnig. Subalit kung ikaw ay yung tipong tao na walang pinapanigan at kung ikaw ay makakapakinig ng ganitong klaseng pananalita ay ano kaya ang iyong masasabi tungkol dito? Halina nga mga idol at sabay-sabay nating panoorin at kayo na mismo ang humusga. Sa sobrang laki ng leeg niya, naiipit na yung boses niya. Mr. Speaker! Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, sana yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumuka ang ilagay ninyo sa kongreso. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano ba nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, congressman yan? Ng siyudad ng Maynila? Di ba ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa siyudad ng Maynila? Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan ang kita nyo, nasaan ang bansa natin ngayon? Nasa kangkungan na tayo. Inyong narinig mga idol na sabi ng Vice Presidente na ang ating bansa nga mga idol ay nasa kangkungan na di umano. Isa itong napakalaking pagkakamali nga mga idol na sinabi ni VP Sara Duterte ang mga bagay na ito dahil hindi man lamang niya inisip mga idol bago siya magsalita na siya nga mga idol ay nasa posisyon na pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno at pamahalaan na kung saan nga mga idol ay dapat siya ay katukatulong ng ating Pangulo sa pagbibigay ng maayos at maunlad. Subalit tila nga mga idol para sa kanya nga mga idol ito
ay parang isang biro lamang. Biruin mo mga idol, isa kang vice presidente ng ating bansang Pilipinas at sasabihin mo na ang ating bansa ay nasa kangkungan na? Ganito bang klase nga mga idol magmahal sa ating bansa si VP Inday Sara Duterte? O baka naman gusto niyang maranasan mga idol na siya ang maging presidente, kung sa bagay mga idol ay siya ay atat na maging pangulo at makuha ang kapangyarihan sa ating kasalukuyang presidente na si Bongbong Marcos. At sa mga susunod nga mga idol na video ay ating maririnig na kanya nga mga idol na pinagsisisihan na di umano nga mga idol ay inendorso niya si Bongbong Marcos. At kapansin-pansin nga mga idol sa video na ito na tila tuwang-tuwa nga mga idol si Manang Imee Marcos sa lahat ng mga pinagsasabi ni Sara Duterte. Yan ang kita nyo nasaan ang bansa natin ngayon. Nasa kangkungan na tayo. Ay sorry, in-endorse ko din pala si BBM. Hinihingi ako ng patawad. Hinihingi ako ng patawad sa inyong lahat. Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. Nanguli na to, tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na kung anong mangyayari sa kampanya na ito. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. Wala pa. Ganito ba talaga mga idol ang ating vice presidente at hindi natin maintindihan ang kanyang mga pinagsasabi? Na tila tuwang-tuwa pa nga mga idol siya sa tuwing siya ay nakakapagsalita ng mga ganitong klaseng pananalita. Sakit sa ulo. At sa susunod nga mga idol na video na inyong maririnig ay tila sanay na sanay nga mga idol ang ating vice presidente na bumili ng boto at tila inuudyukan niya nga pa nga mga idol ang mga tao na lakihan daw di umano nga mga idol ang hingi sa mga kandidato bilang bayad ng boto. Magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000? Grabe, 1,000 lang? Grabe na. Bigas ang ano dito, palitan. Ilang kilo? 5 kilo. So, magkano yun? 250? Mga 1,300 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, naasabi yung presyo ninyo. Tapos nung ito daw, itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi niya pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2,000 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya, kulang ang hingin niyo. Sa inyong mga narinig mga idol, ano ang masasabi ninyo mga idol sa ating vice presidente? At ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinion sa ating comment section.